Mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang tuluyang nawala si Kim Jisoo sa mga teleserye at palabas sa telebisyon sa Korea, matapos pumutok ang isang matinding eskandalo tungkol sa school bullying. Bagamat unti-unti niyang sinusubukang bumalik sa spotlight, tila imposible nang muli siyang matanggap sa Korea. Kaya sa halip, pinili na lamang niyang magsimula ng panibagong buhay at career sa ibang bansa. Noong March 2021, yumanig sa buong Korean entertainment industry ang isang malaking kontrobersya na nagpabago sa takbo ng karera ni Jisoo. Sa panahong iyon, tampok siya sa isang popular na drama na River Where the Moon Rises. Ngunit bigla itong gumuho nang may isang anonymous na post sa internet ang lumabas na nagsasabing inaapi at pinahihirapan umano ni Jisoo ang kanyang mga kamag-aral noong high school pa siya. Mabilis na naging laman ng balita ang naturang post. Inilahad dito kung paanong si Jisoo umano ay nambiktima ng mga kapwa-estudyante, lalaki man o babae, na naging dahilan upang maging bangungot ang kanilang buhay sa paaralan. Nagsimula ang kwento sa isang insidente kung saan isa sa mga kaibigan ni Jisoo, na tinawag lamang bilang B, ay nagnakaw ng gift certificate mula sa isa pang estudyante. Nang bantaang isusumbong sa pulis ang insidente, di umano'y hinikayat ng grupo ni Jisoo ang iba pang mga estudyante na guluhin at takutin ang biktima. Sinabi ng nagpost na ang grupo ni Jisoo ay isang barkadahan na gumagamit ng takot at pananakot upang kontrolin ang kanilang mga kaklase. Ayon sa salaysay, hindi daw mababang klase ng kasamaan ang ginagawa ng grupo. Maliliit na kasalanan ay ginagantihan ng matindi at ipinapahiya. Sa simula pa lamang, seryoso na ang mga paratang laban kay Jisoo, ngunit lalo pa itong lumala. Ayon sa orihinal na nag-akusa, mas marami pang biktima ang hindi pa lumalantad. Kasunod nito, 2 iba pang tao ang lumantad at nagsabing sila rin ay sinaktan at ininsulto ni Jisoo noon. Bilang tugon, nangako ang kanyang ahensyang Key East Entertainment na magsasagawa ng investigasyon. Habang lumalaki ang issue, mas matitindi pang paratang ang lumutang. Di umano'y nanghipo siya nang walang pahintulot, nandaya sa mga exam, ng babae, nagnakaw sa mga mas mahihina niyang kamag-aral, at maging ang paggawa ng mga malaswang video ng walang pahintulot ay isinangkot sa kanya. Napuno ng galit ang publiko at tuluyang nawasak ang malinis na imahe ni Jisoo bilang aktor. Habang sunod-sunod ang mga paratang, naging malinaw na patungo na sa tuluyang pagbagsak ang kanyang karera. Noong March 4, 2021, sinubukan ni Jisoo na akuin ang responsibilidad sa pamamagitan ng isang sulat kamay na paghingi ng tawad, kung saan inamin niya ang kanyang mga naging pagkukulang at ang sakit na naidulot niya. Kasunod nito, inihayag niya ang kanyang pag-alis sa River Where the Moon Rises upang hindi madamay ang buong produksyon. Kinailangan nilang i-reshoot ang unang 6 na episodes na si Jisoo ang bida na nagresulta sa napakalaking lugi sa produksyon. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang kumpanya ng produksyon laban sa Key East Entertainment at humingi ng danyos na 3 billion won. Simula noon, lalong lumala ang sitwasyon ni Jisoo. Naisip niyang wala na siyang babalikan sa industriya, kaya't iniwan siya ng kanyang ahensya, na nagsabing hindi na kayang buuing muli ang kanyang imahe bilang artista. Sa puntong iyon, tuluyan nang lumayo si Jisoo sa mata ng publiko. Tahimik siyang sumali sa mandatory military service upang makaiwas sa lumalalang kontrobersya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting humupa ang issue. Ngunit sa kabila nito, lumabas na karamihan sa mga paratang ay gawa-gawa lamang. Nagtrabaho ng husto ang kanyang legal team upang patunayan ang kasinungalingan ng mga akusasyon, at kalaunan ay napagtanto ng publiko na may mga malalim na butas sa mga kwento laban sa kanya. Lalong napatunayan ang kasinungalingan ng issue nang ang taong nagsabing nambastos umano si Jisoo ng mga kababaihan ay umamin sa kanyang kasinungalingan. Laking gulat ng lahat nang lumabas na ang taong ito ay hindi man lang naging kamag-aral ni Jisoo. Isa pala siyang sundalo na may matinding personal na pinagdadaanan. Ina na may cancer at anxiety sa pagpasok sa military service. Bagamat nasira na ang reputasyon ni Jisoo, nagpakita pa rin ng habag ang kanyang kampo at hindi na pinalala pa ang kaso. Ngunit kahit nalinaw na ang katotohanan, laganap na ang maling balita. Nasira na ang pangalan niya sa mata ng publiko. Halos 2 taon siyang naglahong parang bula. Inakala ng marami na siya'y naglilingkod lamang sa military. Pero walang opisyal na balita at walang social media activity, kaya inakala ng karamihan na tuluyan na siyang naglaho. Maging ang kanyang mga pinakamatapat na tagahanga ay nagsimulang lumimot. Ngunit noong October 2023, muling lumantad si Jisoo.
Sa isang panayam sa Sports Chosun, sinariwa niya ang mga pangyayaring bumago sa kanyang buhay. Inilahad niya ang kanyang mga karanasan sa paaralan. Kung paanong naging mahirap ang paglipat niya sa middle school at kung paano siya naging outsider. Ikinuwento niya na sinubukan niyang ipagtanggol ang kaibigan mula sa mga bully, ngunit siya ang nabugbog. Laking gulat niya nang lumapit ang grupo at humingi ng tawad. Dahil sa kagustuhang makibagay, nakipagkaibigan siya sa mga ito. Inamin niyang naging malapit siya sa kanila, ngunit maring itinanggi ang pakikilahok sa anumang pananakit sa iba. Inilahad din niya na nagkausap sila ni A, ang unang naglabas ng akusasyon online. Akala raw ni A na sangkot siya sa insidente ng nakaw na gift certificate dahil sa connection niya sa may sala. Ngunit nang magkausap sila na ayos ang lahat. Bagamat hindi siya direktang sangkot, humingi pa rin siya ng tawad para sa mga nasaktan sa pagkaka-associate niya sa maling tao. Nagulat ang lahat nang makipag-ugnayan muli si A sa Sports Chosun at kinumpirma ang kanilang pagkakasundo. Humingi rin ito ng paumanhin sa naging epekto ng kanyang post at sinabi nilang sinusuportahan na nila ang isa't isa. Matapos ang 4 na taong pagkawala, nagkalakas loob na muling magpakita si Jisoo sa publiko. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, may mga balitang nakikipagkita siya sa ilang ahensya at nagpaplanong magbalik sa showbiz. Bilang patunay, muling binuksan niya ang kanyang Instagram. Noong Disyembre ng nakaraang taon, nakita pa siya sa isang nightclub sa Pilipinas, bagay na ikinagulat ng maraming fans. Ngunit mas marami pang pasabog si Jisoo. Noong Agosto 23 ng taong ito, nag-upload siya ng video sa kanyang YouTube channel kung saan diretsahang hinarap ang issue na sumira sa kanyang karera. Ikinuwento niya kung gaano kahirap ang mga nakaraang taon at kung paanong lumisan siya sa Seoul upang hanapin ang kanyang sarili. Nang makabawi, bumalik siya sa Seoul at bumisita sa isang lugar na may maraming theater company, kung saan muling nabuhay ang kanyang hilig sa pag-arte. Anya, gusto kong subukan ng isang stage play or musical. Gusto ko ring gumawa ng short film. Nasisiyahan ako sa pag-film sa YouTube. Isinalaysay rin niya na pinag-aralan niya ang wikang Ingles upang balang araw ay makasama sa global production. Ipinaliwanag din niya na ang mga paratang ng pang-aabuso ay pawang kasinungalingan at ginawa niya ang lahat upang makipag-ayos sa mga taong maaaring nasaktan niya. Nagkausap kami ng mga dating kaibigan na ayos na ang hindi pagkakaunawaan at ngayon ay nakafocus na ako sa pagbangon, ani Jisoo. Ngunit hindi siya muling tinanggap sa South Korea. Wala nang kumpanyang nais siyang i-manage bilang aktor, kaya pinili niyang magsimula muli sa Pilipinas. Noong Agosto 28, pumirma siya sa GMA Artist Center, isang talent agency sa Pilipinas. Umani ng pansin ang kanyang pagganap sa Filipino drama na Black Rider at patuloy siyang naghahanap ng mas maraming proyekto sa bago niyang tahanan. Ayon sa production team, nakita raw nila ang potensyal ni Jisoo at nais siyang bigyan ng bagong pagkakataon. Hindi lamang sa telebisyon umaarangkada si Jisoo, aktibo rin siya sa social media. Naglunsad siya ng vlog series sa YouTube na Jisoo Road kung saan ipinapakita niya ang kanyang buhay sa Pilipinas. Sumali rin siya sa TikTok at naging patok sa mas batang audience. Lalo pa siyang naging sentro ng atensyon sa GMA Gala Night, kung saan nanalo siya ng Red Carpet Scene Stealer Award, isang malaking hakbang sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pagbabalik. Maraming Korean fans ang galit na tinatangka niyang sumikat muli sa ibang bansa, lalo na't hindi pa rin siya welcome sa Korea. Kahit napatunayan ng peke ang karamihan sa mga paratang, may mga netizens na naniniwalang bayad ang mga accuser upang bawiin ang mga paratang. Nag-guest din siya sa sikat na show na Pinoy Big Brother bilang isang house guest. Sa kabila nito, tuluyan nang naging blacklisted si Jisoo sa Korean drama industry. Noong Hulyo 2024, inatasan ng korte ang kanyang dating agency na magbayad ng 1.42 bilyong won sa Victory Content, ang production company ng River Where the Moon Rises. Bagamat tapos na ang kaso, mananatili itong mantsa sa kanyang karera. Ikaw, anong masasabi mo sa pagbabalik showbiz ni Jisoo sa Pilipinas? Tama ba ang naging hakbang niya? Magtatagumpay kaya siya dito sa Pilipinas? Let me know in the comment section.